Ito po. Tuloy-tuloy na po tayo. Kung meron po kayong Biblia, may pagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Gawa. Gawa chapter 12 verse 5 to 17. Acts chapter 12 verse 5 to 17. Acts chapter 12. Sa Gawa po. Alam ko po pamilyar na kayo dyan sa passage po na yan. So basahin na lang natin siya ng tahimik. Alam niyo na yan eh. Acts chapter 5 verse Acts chapter 12 verse 5 to 7. Chapter 12 po, chapter 12 verse 5 to 17. Yan. Alam niyo na po yung ay tubig na eh. Verse 5 po to 17. Medyo mahaba yan. Pero alam niya na po yan, no? Alam niya na yung kwento na yan. Basahin na lang din natin. Kaya nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Verse 6, ng gabing bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap nito ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa siipritan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Verse 9, lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayari niyon. Akala niya ipangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na lalabasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. 11, noong natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasa ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Na maunawaan niya ang mga nangyayari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan at tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino yun. Nakilala niya ang tinig ni Pedro dahil sa tuwa ay tumakbo siyang pagpasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto. At sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Verse 15, nahihibang ka, sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroon nga si Pedro. Kaya sinabi nila, anghel niya yun. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sininyasan niyang tumahimik, pagkatapos isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi pa niya, pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Pinagpala ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Panginoon, sa pag-aaral po namin ngayong gabi, patuloy po namin dalangin ang pagsama po ng Banal na Espiritu, Lord God. Hindi namin maunawa ng mga salitang ito, Lord God, kung walang patnubay, pangunguna ng Banal na Espiritu sa amin, Lord God. Kaya Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord God, as we listen to your word, Panginoon, this evening, Panginoon. Sa ganon, tumingin mo sa aming mga puso, Lord God, paglabas namin, Panginoon, meron kaming dala-dala, bit-bit na diamante na nagmumula o kayamanan na nagmumula sa iyong salita. Muli, Panginoon, sa gabing ito, nais namin itaas ang pangalan mo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, review lang po tayo. Yung unang topic po natin sa about sa intercession, ayan yung unang pinag-usapan po natin yung the call of an intercessor. At lahat po tayo ay tinawag. Sabihin mo ulit sa katabi mo, tinawag ka para mamagitan. Tapos pangalawa, yung focus naman po ng intercession. Ano po yung tatlong bagay na focus ng intercession? Ano yung una? Pray for the lost and broken. Tapos pangalawa, pray for the church. Pangatlo po, pray for the
Nakalimutan na. Leaders of the nation. Tapos, nung last week po, na talakay po natin yung kapangyarihan o nagagawa ng intercession. May nagagawa pala ang intercession. Sabihin mo sa katabi mo, may magagawa ang panalangin mo. Ngayon naman pong huling linggo po, huling Wednesday po, ng pag-aaralan natin about sa topic po ng intercession, dadalhin po tayo ng Panginoon sa mas malawak na larawan. Paano nagiging lifestyle? Paano nagiging lifestyle ng buong simbahan ang intercession? So, yan po yung topic natin ngayong gabi. Becoming a church of intercessors. Becoming a church of intercessors. Sa totoo lang po, madali po ang maging intercessor kapag mag-isa ka. No? Madali tayong manalangin para sa sarili, para sa pamilya o minsan para sa kapwa. Pero ang tunay po na pagbabago, ang tunay na transformation, ay nangyayari kapag ang buong church na mismo ay nagiging church of intercessor. Ang tanong po, gusto po ba natin yan? Pag araw-araw may prayer meeting tayo, pupunta po ba kayo? Yes. Isa lang yung amen. Isa lang ang may gusto. Alam niyo po, sa totoo lang po, kulang po yung isang araw para manalangin tayong sama-sama. Kulang yung Wednesday, sa totoo lang po. Kulang po itong Wednesday na 2 oras. Ilang oras lang tayo nagpipray, hindi na tayo maabot ng oras eh. No? Kaya po, naisip ko din po na extend yung prayer meeting. So, meron na din kaming pangalawang prayer meeting sa mga leaders naman po, pag Sabado. Pero mas maganda po, no, halos araw-araw na mamaya na tatalakay natin yan. Isipin po natin yung illustration po ng isang uling. Lahat naman tayo nakita na ng uling. Kapag yung uling nahiwalay dun sa kapwa niya uling, namamatay siya unti-unti. Pero pag idinikit mo siya, pag sama-sama yung uling, mas ningas yung apoy. Pero pag mag-isa siya, nawawala agad yung apoy. Ganun din po sa atin, sa intercession, mas malakas po, mas makapangyarihan, mas nag-aapoy ang isang iglesia kapag kasama-sama po tayo. Nalangin. Tandaan po natin, sino po nakakaalala sa atin dito? Tinalakay ko po ito dati. Sabi, ang prayer po ay thermometer ng isang simbahan. Naalala nyo? No, kung gusto nating malaman kung gaano kainit o kalamig ang isang church, huwag na nating tignan sa kung gaano karaming uma-attend. Huwag daw nating tignan kung ilang service meron sila. Huwag natin tignan kung gaano kaganda yung music team o kung gaano kalaki yung building ng isang church. Ang tignan daw po natin ay kung gaano karaming tao ang lumuluhod sa pananalangin. Ito yung pala ang basehan. Kung paano natin malalaman ng isang iglesia ay mainit kapag ang buong iglesia ay nananalangin. Akala ko pagandahan ng music. Akala ko pagalingan ng instrumentalist. Akala ko palakihan ng building, hindi pala. Pero sino ba sa atin yung hindi nangarap, no, na magkaroon tayo ng malaking church? Pero bukod po doon, mas lalo po nating pangarapin na maging isang church po tayo na nananalangin para sa iba. Malungkot pong isipin na mga churches po ngayon ay abala sa ibang bagay. Marami pong church ngayon ang masyadong busy kung paano establish yung kanilang denominational identity. Yung iba nakatutok sila sa kung anong doktrina yung dapat itinuturo o pinaglalaban sa isang church. Yung iba naman po nakafocus kung paano mapaganda ang music team. May mga lights and sounds pa yan sila para feel mo ang presence ng Lord. Ang iba naman mas pinapaganda yung stage, yung building. Alam niyo po, lahat pong yun ay mahalaga. Mahalaga po lahat ng yun. Pero hindi po yun ang unang dapat inuuna. Ano sabi ni Jesus sa Mateo 21 verse 13? Kayo nga po yung magbasa. 1, 2, 3. Si Jesus po yung nagsasalita dyan. Sabi niya, hindi niya sinabi na my Father's house shall be called the house of music, house of programs, house of doctrines, or house of activities. But ko sabi niya, ang tahanan ng aking Ama ay dapat kilala sa panalangin. Ang aking tahanan, ang tahanan ng aking Ama ay kilala dapat sa panalangin. Sino po muli ang tahanan ng Diyos? Sino ang church? Tayo. Bawat isa sa atin. So, dapat po makita sa atin yung buhay po ng pananalangin. Yung teksto natin ngayong gabi, binasa natin kanina, alam niyo na po yun, no? Yung pagpapalaya ng Panginoon kay Pedro dun sa kulungan. Nakita po natin na kung paano nangyari yun, paano nakalabas si Pedro dun.
Automatic lang ba yung nangyari? May bigla na lang bang pumasok na anghel? Di ba may nanalangin? Nanalangin ang buong iglesia po para sa kanya. At may kita natin kung paano ang isang buong church na sama-sama nananalangin nagiging instrumento ng isang himala. Bilang unang punto po, ayan, my Father's house shall be called the house of prayer. Tandaan po natin yan. Bilang unang point, paano tayo magiging isang church of intercessor? Una, ang Church of Intercessors ay pinangungunahan ng mga leaders na nananalangin. Pinangungunahan ng mga leaders na nananalangin. Doon sa verse 5 po, na binasa natin kanina, basahin natin. Ayan o. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Napansin niyo po doon sa binasa natin, nung nakulong po si Pedro, hindi siya iniwan ng church niya. Ang mga leaders po at ang buong church ay nagkaisa sa pananalangin. Kung ang mga leaders po ng church ay walang culture of prayer, mahihirapan po ang congregation na sundan ito. At bago yung kaganapan na yun, sa mga naunang chapter po makikita natin, pinangungunahan sila ni Pedro at ng mga apostol. Pinangungunahan nila yung iglesia sa sama-samang pananalangin, pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral. No? Kaya napaka-importante po ng role ng isang leader sa kung paano ang isang iglesia ay kikilos. Kapag ang leader po mismo natin ang nangunguna sa pagluhod, nagkakaroon ng vision at example ang church na dapat sundan. So paano natin yung may sasabuhay po dito sa ating iglesia? May mga leaders po dito. Mga dapat po tayo yung pinamamarisa, tayo daw po dapat yung nauunang nagbibigay ng example na dapat sundan ng buong iglesia. Pwede tayong mag-practice ng prayer huddle bago magsimula yung kahit anong ministry. Pwede tayong magkaroon ng prayer retreat bawat quarter, pero gastos. Dito na lang tayo. Mga kapatid, hindi natin pwedeng ituro sa congregation ng isang bagay na hindi natin isinasabuhay. Kung gusto natin magkaroon ng isang praying church, a church of intercessor, dapat ang mga leaders po muna ang unang magpakita. Sabi mo sa katabi mo, ikaw muna unang magpakita. Hindi lang po yan sa mga leaders kasi tayo din po na narito, meron tayong karunungan patungkol sa bagay na ito, dapat nakikita din sa atin ito. Medyo mabilis lang ako. Kasi hindi naman nabago yung topic. Pangalawa. So ano yung una? Paano nagiging Church of Intercessor? Pinangungunahan ng mga leaders. No. So dapat nakikita sa mga leaders. Pangalawa, ang Church of Intercessors ay may regular na reading ng pananalangin. May regular na reading ng pananalangin. Ito yung sinasabi ko kanina na kung pwedeng araw-araw yung prayer meeting natin. Sabi sa verse 12 po nung binasa natin, nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria, verse 12, na ina ni Juan, si Pedro po yan. Nung naunawaan niya yung nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Mary, na ina ni Juan, na tinatawag ding Marcos. So alam niya yung pupuntahan niya. Kapansin-pansin po na dito po sa Book of Acts, sa early church po, na hindi lang one time yung kanila pong pananalangin. Meron silang rhythm, meron silang consistency. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung gawain nila. Siguro halos araw-araw, hindi ko pa masyadong naano. Pero I believe halos araw-araw din po yung kanilang pagtitipon. Dahil binasa nga natin dun sa mga naunang chapter po ng gawa. Diba? Araw-araw nagtitipon sila for breaking of bread, praying, singing hymns, go worship sila. Meron silang consistency. Hindi lang sila every Wednesday, hindi lang sila every Saturday, every Sunday na nagsasama-sama para manalangin. Hindi sila seasonal o hindi lang emergency. So, para po tayo maging isang church of intercessor, dapat po meron tayong structure, meron tayong pattern, merong lifestyle ang church na dapat ginagawa. Ang church po na nananalangin ay may mga nakatakdang oras, araw, at lugar ng panalangin. Yung church natin, pwede naman siyang araw-araw buksan. Basta gagamitin natin sa gawain ng Panginoon. Hindi para magpalamig. No?
Hindi para sa gawain po ng Panginoon. Pwede tayo magtipon-tipon dito kung sa may mga susi, no? Hiram lang po kayo. Ang intercessory church po ay hindi seasonal. Hindi lang po ito sa tuwing may problema o may crisis. Kaya nga sabi sa atin ng Biblia, pray without ceasing. Ceasing po. Ibig sabihin walang tigil na pananalangin. Ibig sabihin po, laging may attitude of prayer. Ang isang church of intercessor, laging may attitude of prayer. So dito lang dapat tayo may attitude. Dito lang dapat tayo may ugali. Hindi masamang ugali, kundi kaugali ang manalangin. Kaugali ang nananalangin. So meron po tayong weekly na corporate prayer meeting. Itong ginagawa po natin. Pero alam niyo po, praying po ko na maibalik natin yung overnight prayer meeting. Sino sa atin yung nakadalo doon dati? Pero sa overnight prayer meeting natin, talagang overnight siya. Walang pagkain, mag-intercede lang tayo, nanalangin at fasting. Sasama pa kayo? Amen. Yeah, amen. Purihin ng Panginoon. No? Hindi siya magiging regular prayer meeting. So, pinagpipray ko po ito na sana by next year magawa natin. Kahit isang araw lang na nagpa-fasting tayo, sama-sama na nanalangin. No. Monthly prayer and fasting day ng buong church. Kailangan po natin ito. Meron din tayong mga pwedeng gawin na prayer pods na tinatawag. Ito po yung tuwing Sunday service. Naikwento ko po sa inyo last week na meron kaming intercessor kapag youth fellowship. Pagka Sunday service naman po, pwede tayo magkaroon ng small group sa mga gusto pong mag-groupings para manalangin. Di ba may groupings tayo pagtapos ng gawain? Pwede tayo bumuo ng isang grouping sa tinatawag na prayer pods. Grupo po yun ng mga tao, mga Kristyano na makafocus lang sa pananalangin para yung mga umattend, yung napakinig nilang mensahe, hindi lang maiwan dito, hindi hanggang sa may sabuhay. So talagang merong interceding na mangyayari. Pero tingnan po natin kung ano pong gagawin ng Panginoon sa iglesia natin. Sabi dito, kung ang ating po mga schedule ay puno ng kung ano-ano activities pero walang nakaraan para sa panalangin, paano natin may sasabuhay yung sinabi ni Jesus na house of prayer? Natatawag ba nating house of prayer ang isang church kung every Wednesday lang tayo nananalangin? Di po ba? Kagaya din po last week na napag-aralan din natin, pag tayo daw po nananalangin, nag-engage tayo sa spiritual warfare, nakikipagdigma tayo. Nasa digmaan tayo. At sa digmaan po, hanggat walang nananalo, hanggat walang natatalo, hindi natatapos yun. Now, kung isang araw lang po yung nilalaan natin para sa areang yon, sa pakikidigma na yon, anong resulta yung ina-expect natin? Tingin nyo mananalo tayo? Tingin nyo papatalo yung kaaway? Purgahin po natin ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Nag-engage po tayo sa intercession. So yan po, makapag-establish po tayo ng schedule po, ng regular na reading, na schedule sa pananalangin. Pangatlo, ang Church of Intercessors ay nakakasaksi ng kapangyarihan ng Diyos. Witnesses the power of God. Sa verse 7 nung binasa natin kanina, yung biglang may anghel na sumulpot. Hindi lang siya basta sumulpot doon, kundi sumulpot siya doon dahil ang church po, ang iglesia ng Panginoon ay nanalangin para kay Pedro. Nung ang church po ay sama-samang nanalangin, kumilos ang Diyos. At ang tanikala ni Pedro ay nalaglag. At ang mga pinto, kusa siyang bumukas para siyang automatic door ng dali. Kusa siyang bumukas para kay Pedro. Ganun po yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Kapag ang simbahan daw po natin na nanalangin, makikita natin ang imposible nagiging posible. Ang prayer meeting po ay nagiging delivery room ng mga himala. Delivery room ng mga himala. Ang answered prayers po natin ay nagiging testimonies na nagpapalakas sa bawat isa. Kapag halimbawa po, sa bahay natin, kahit tulog ka o kahit nakapikit ka, pag may naamoy kang mabangong pagkain, alam mo may niluluto. No? Ganon din dapat po sa simbahan. Pag pumasok yung tao dito,
Ano pong mararamdaman nila? Is this a praying church? Sa tingin niyo po. O pagpasok, mga judgmental to. Kilala ko itong mga to, mga ano to. Dapat pagpasok nila, ang una nilang mararamdaman, ang una nilang makikita, ay itong iglesia na to ay a praying church. A house of prayer. Merong isang iglesia po sa London kung saan pag merong bagong attendee po, hindi nila, pag pumapasok yung attendee na yun, hindi nila pinapapasok doon sa mismong, tawag dito, yung mismong main hall ng church. Dinadala nila doon sa pinaka-prayer room. Kasi, tawag dito, sinasabi nila na ito yung pinaka-powerhouse ng iglesia na ito. Dito nagsisimula yung gawain sa prayer room. So ito po, kagaya po nung tinatalakay natin, pwede tayong magkaroon din po ng prayer wall. Soon po magkakaroon tayo prayer wall. Meron tayong prayer wall dyan na pwede nating idikit yung mga prayer request natin. Tapos, pwede din tayo magkaroon ng testimonies. Pag sinabi pong testimonies talaga siya. Pagpapasalamat sa himala o ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kung wala po tayong testimony sa answered prayer bilang church, baka hindi tayo nananalangin. Yun lang po, indication lang din po. So mga kapatid, bilang panghuli po, sa conclusion ko, ang church po na nananalangin, ang church na nananalangin ay church na nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Una po, leaders po nangunguna sa pananalangin. Pangalawa, dapat merong structure ng corporate prayer. Pangatlo, dapat masaksihan o makita ang pagkilos ng Panginoon through answered prayers. Ito po yung larawan ng isang church of intercessors. Ngayon ang tanong sa atin, anong larawan ng church natin ngayon? Kung ang prayer po ay yung thermometer para ma-check natin yung temperature ng isang simbahan, gaano kaya kainit itong iglesia natin? Gaano kainit si Jesus Falls? Huwag po nating hayaan na maging abala tayo sa lahat ng bagay maliban sa pinakaugat ng ating buhay bilang church. At yun po yung pananalangin. Ang backbone ng church, ang backbone ng gawain ng Panginoon ay panalangin po. Ito po yung buhay ng iglesia natin. Sabi ni Jesus ulit, "My Father's house shall be called the house of prayer." So hamon po ito sa atin ngayong gabi. Simulan natin ngayong linggo na mga leaders, manguna tayo, congregation, makiisa tayo, at sama-sama nating makita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa ating pong kalagitnaan. Ay pong lahat ay yumukod manalangin. Panginoon, salamat sa munti mong mensahe sa amin, O Diyos. Muli po, isa sa mga panalangin namin ngayong gabi na itong iglesia ito, Lord God, itong Jesus Calls Commission Fellowship, matagal na kami narito, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na maging isang house of prayer ang bawat isa. Naging solid kami pagdating dito sa areang ito, sapagkat ito nga ang buhay ng iglesia, Panginoon. Lord, pwede kaming mag-create ng program, pwede namin pagandahin yung church, pwede namin i-enhance yung worship team para mas bongga, pwede kami magkabit ng lights and sounds para maka-attract ng tao. Pero Lord God, kung wala ang buhay ng pananalangin, Lord God, para kaming mga patay lang din, Lord God. Para kaming mga taga-mundo na nag-i-entertain ng mga tao sa mundo lang din, Lord. At hindi namin nadadala sa tunay mong katotohanan, Lord, sa iyong paanan. Kaya Panginoon, ito yung pinaka-importante, ito po yung dalangin namin, ito po yung lumago sa amin, Lord. Itong pananalangin, itong maging church of intercession kami, church of intercessors, Panginoon. Bawat isa sa amin dito sa gabing ito, Lord, ay tunay na mag-commit, tunay na tumugon, Panginoon, sa panawagan mo bilang tagapamagitan para sa mga tao na naliligaw ng Diyos, para sa iglesia at para sa bansa. Nawa, Panginoon, natapos itong series namin ng intercession, Panginoon, meron kaming tutunan, meron na bago sa aming mga buhay. Maraming salamat sa gabing ito, sa patuloy po namin pananalangin, patuloy po namin dalangin ang pagsama ng Banal na Espiritu. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Since po wala po si Mama Reyna, 2 groups na lang po tayo. Hati-hati na lang tayo. Yung original kay Kuya Henar doon pa rin. Yung original kay Pastor doon pa rin. Tapos, yung mga gustong sumama kay Pastor, sama na lang po kayo. Kay Kuya Henar, sama na lang din po. So 2 groups na lang po tayo. 2
2 groups po muna tayo.